Pero, alam niyo po ba, hindi ko na patatagalin ito. No? Dahil ngayong gabing ito ay talaga namang napaka-fortunate natin ng mga overseas Filipino. Kasi itong ating partner, developer na wala pong iba kundi si Philinvestland Incorporated ay talaga naman pong very supportive na maabot ng bawat mga overseas Filipino ang kanilang mga pangarap. At nagpadala po sila dito, di ba, ng mismong mga head ng mga proyekto ng Philinvest sa Cavite. At tayo po ay gagala kasama, wala pong iba kung hindi ang head ng West Luzon Branch. Grabe! Head ng West Luzon Branch ng buong Philinvestland Incorporated ay nandito ngayong gabi live na live mula po dito sa Pilipinas. Walang iba kung hindi si Mr. Jose L. Beringer. Yeah, palakpakan naman natin si Mr. Jose Beringer. Si Sir Jose, Sir Joey. Kilala po kasi siya dito sa amin sa Philippines, Sir Joey. Hi, Ted. Hi, Sir Joey. Batiin niyo po ang mga, batiin niyo ang ating mga kababayan sa iba-ibang parte ng mundo. Nadinig niyo naman kanina kung saan mga nanggaling. Yes. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat at naka-attend kayo ngayong araw na to. Alam ko Sabado, but it's a good day to have something like this. Yan. Ako, Sir Joey, thank you so much po. Kasi talaga naman po itong mga partner natin, kahit na anong taas na ng mga posisyon nila, di ba? Kahit na weekend ngayon at gabi, is very willing na tulungan tayong mga overseas Filipino para magkaroon ng mas marami pang knowledge kung ano ba mga kaganapan sa Cavite dahil ang buong West Luzon po ay under kay Sir Joey. Kaya Sir Joey, excited na po ang ating mga kababayan na mapakinggan. Bakit ba ang Cavite ay sikat na sikat? 'Di ba? Dito sa international, 'di ba? At saka syempre pa dito sa Pilipinas. So, bago ko po ibigay kay Sir Joey, kung kayo po ay may mga katanungan, so just continue chatting on the chat box dito sa message natin. At mamaya po sa dulo ay atin pong iisa-isahin ang inyong mga katanungan. So, Sir Joey? Yes. It's time for you 2% why we should invest in Cavite. Yan. So ito po, madaming dahilan po para mag-invest sa Cavite, no? I would just mention the significant ones, no? Ito yung mga talagang dahilan kung bakit tuloy-tuloy po yung growth at saka development po sa Cavite, no? As you know, Cavite is just right below Metro Manila. Katabi po niya yung Laguna. Ang maganda po dito, it's a coastal area, no, giving to Manila Bay, and hindi siya masyadong mountainous, no. May mga mountains but not so much, no. So kaya maganda mag-develop sa area na 'yon kasi it's more of a flat terrain, no. Sige po, next slide. Makikita po nyo. Yeah, so why invest in Cavite? Actually, what's very important in any growth and development of an area ay yung accessibility, no? So makikita po natin na pag mahirap puntahan yung lugar na yon, mahirap magmaneho, mahirap kumuha ng sasakyan, hindi masyadong pupuntahan ng mga tao, no? But in Cavite, since it's a very nice developing area, tuloy-tuloy po ang infrastructure ng mga daan for transportation, no? So, magkikita nyo, meron sa slide, nandiyan po yung CALAX. We call that the Cavite Laguna Expressway, no? It's a 44-kilometer expressway that will traverse from Mamplasan, Laguna, no? So, that's the South Expressway. Hanggang ano po yan, Cavite. Cavite, Kawit Cavite area. So nakakabit po yan sa Cavitex, no? Yung Cavitex po naman is another existing expressway already that connects to Metro Manila sa may Pasay area po yan. Others know it as the Coastal Road, no?
So if you want to go to Cavite, yan na po yung pinaka mabilis na daan na mapupuntahan nyo para mapuntahan nyo yung Cavite, no? So it will consist of several exits, no? 10 entrances and 10 exits. Major exits will be part of Imus, Kawit, at saka po malapit po sa General Trias, no? Ito po malapit sa yung General Trias exit po, yan po yung malapit sa mga ibang projects po ng Philinvest, no? So that's why we're so excited about this CALAX, because it will really make Philinvest projects accessible. It will make Cavite area more accessible to everybody, no? And then aside po from that, we also have what we call the North South Road, no? That's what they call it also. And then meron po yung LRT 1 extension, no? So from Rojas Boulevard or Taft Boulevard area sa Pasay, all the way up to ano po yan, Bacoor, no? So mas accessible na talaga yung Cavite from the Bacoor area. And from Bacoor, madami pong ibang transportation doon, like minibuses, buses, and mga UV Express that you can take to other areas in Cavite, no? We also have the development of, well, it's not in Cavite, no, pero may access tayo sa Cavite, mas madali. From Taguig, yung C5 road po, in-extend na po yan all the way up to the Cavitex entry. So, minsan po yun yung mas mabilis na daan kung it's instead of passing through the SLEX area, no? Now, meron din po iba, no? We have the Sangli Point, nagagawing airport. So hopefully matuloy ho yan, no? We're very hopeful that we'll push through. We also have the Ternate Nasugbu road project. It's partially finished, pero extend pa ho yan. So makikita nyo po yung pinaka-infrastructure ng Cavite is very, very fast. Mabilis po yung paggawa ng mga sasakyan, ng mga daan para sa sasakyan, no? And if you go there, all existing roads that we were going through, ini-expand ho, no? So may kalye na po ho yun, 1 lane lang, ginagawa ho nilang 2 lanes. Pati yung drainage system po, inaayos na. So definitely, Cavite po will be the city or the province of the future, no? Metro Manila, masakip na po tayo, no? But then Cavite is there just beside Metro Manila, no? And it's very, very accessible with all these things that they're doing right now, no? Now, aside from the transportation, meron pa ho. Sige, next slide please. Yan. So ito po ang dahilan kung bakit ginagandahan nila yung road network po ng Cavite. We have right now 41 large industrial zones in the area, no? When you say industrial zone, ano po to? It could be logistics. Most of them is actually manufacturing, and most of them are really need people, no, and machinery, no, para mapatakbo yan. So in short, may trabaho po sa Cavite, no? So a lot of people are flocking into Cavite dahil po may hanap buhay po sa Cavite, no? With all these industrial zones that are being built and all the locators, na madami pong locators. When we say locators, hindi yan mga local, no? Mga international yan, yung mga foreigners investing into their businesses into the Philippines. Diyan po ang preferred site nila, no? Simply because it's very close, maganda po yung road network, very accessible sa port area. Kaya po iniisip nga nila yung pati yung Sangli Point, it will not only be an airport, it will also be a seaport, no? So yan po yung magiging support ng North Harbor at saka South Harbor. Yun po lang ang existing natin ngayon. But now with the Sangli Point there, they will convert into an airport and a seaport. We can see really more development dyan sa Cavite, no? Kaya po, a few years back, when I was starting yung first job ko, actually,
dyan sa Cavite, no? Ang sinasakyan ko at that time was minibus. Wala po hong bus na malaki talaga, puro minibus lang yan at saka jeep, no? And then yung mga kalye na dinadaan namin talagang masama, makitid, because at the time Cavite was not yet in the development stage, no? But now every time I go back to Cavite, pag bibisita ko sa mga projects ko, nagugulat talaga ako kasi every time we go, parating may pagbabago, may bagong building, may bagong kalye, 'di ba? Pabago-bago no. Ang daming Jollibee, ang daming McDonald's. So tuloy-tuloy lang. Yung development is just keeps on moving, it keeps on growing, no? So it's a very, very, really nice area to invest in. No? Okay. Next slide, please. Yan. So basically, ito po yung summary natin, no? Cavite is a good area to invest. A lot of foreigners are investing there, no? It's the main growth area now. Masikip na po sa Metro Manila. All industrial companies are no longer allowed to do industrial work dito sa Manila, no? So ang next area na kung saan sila lumilipat ay nasa Cavite na po, no? So that's where most of the work is really going to now, no? Nakalagay din po major exit and entry points, no? Going in and out of Cavite is really easy. Madali na po pumunta sa Cavite. Whether you're coming from Muntinlupa, galing po kayo sa Makati, galing po kayo sa Manila, sa Pasay, dali na ho pumasok. Lalo na if you're staying in, let's say, Laguna, in those areas, or kahit sa Batangas, no? Kahit saan, meron kayong mapupuntahan, meron kayong madadaanan just to go to Cavite, no? And in general, yung business climate doon, yung business condition is also very conducive, no? So a lot of people now are really looking at moving there, business-wise, even most residents, no? A lot of people are looking into investing in Cavite simply because medyo sobrang masikip na talaga dito sa Metro Manila, no? And in the other parts of other areas, no, like for example Rizal, no, medyo masikip na rin po diyan at saka konti lang po yung industrial zone diyan, no. Laguna also is moving, but again, the preferred area for real development po ay nasa Cavite, no. So ganoon po, in summary, tingnan niyo po yung Cavite, so much to do. You have Tagaytay, tourism spots, you have the beaches, very close by, konting biyahe lang, nasa Batangas na po kayo, sa mga beach, pwede na kayo mag-enjoy doon, no? Cavite itself has its own beaches like Ternate area, yung Maragondon area, yon, mga may beach din po doon. So it's a really nice place, no? It's a holistic place, everything is there, and ayun. So, yun po masasabi ko sa Cavite. I'm very excited. That's why sa pagiging West Branch po, tawag po namin sa Cavite West Branch. It's a very exciting area to completely and fully develop all our Filinvest projects in that area. So Tet, yun lang. That's all I have to say for Cavite. I won't take much of your time. So maraming salamat po. I think next will be one of our people who will, sige, go ahead. no worries, Sir Joey. Naku, talaga pong nakaka-excite ang mga news regarding sa Cavite, 'di ba? Noon pa man si Cavite talaga is very booming na kasi even dito sa Alabang, alam ko na marami mga foreigners ang mga expat na heads na diyan nagtatrabaho sa Cavite. So, correct, napakadami, and some of them, of course, foreigners dito tumitira kasi gusto nila malapit, pero yung manpower ng labor ng mga Pilipino, grabe talaga, andyan lahat sa Cavite dahil sa mga industrial plants. yes.
Actually, ang That's kauna-unahan correct. ko ang top of the mind dati, nung panahon ko, yung PESA ba yun? PESA, di ba, Andian? PESA, Oo. yes. So, napakadami PESA, talagang, tama ba, Sir mga PESA Joey? po yan at saka mga BOI projects, no? All of Oo. these or all these companies get incentives from government, no, to set up their businesses in Cavite. Yeah. I also read that if you put up your industrial plants, 'di ba, dito sa Cavite, may mga incentives sa company. That's why ang dami talagang malalaking mga planta diyan sa Cavite. Yan. Siyempre malapit sa puso ko ang Cavite Yes. after Batangas. Hindi ako makakarating ng Batangas pag wala yung Cavite. Yan. So sir, bukod dyan, matapos tayo ma-in love sa Cavite, meron pa po tayong bisita na kasama ni Sir Joey Berenger. Sanay kasi ako si Joey. Si Sir Joey Berenger, sinama niya ang kanyang Project Development Officer para ipakita naman sa atin kung ano ba ang mga proyekto ngayong latest, 'di ba, ni Philinvestland Incorporated. Kasi Sir Joey, di po ba napakarami ng development na natapos ni Philinvest dito sa Cavite? Kasi ito, isa to sa mga unang projects na, Yes. 'di ba? Mga more or less ilang hectare, dami, libo na. Libo Yung na mga madami na talaga. libo na, 'di ba? From the first time na More done pumasok and na, more to do. yeah, I know. Kaya nga excited kami mapakinggan itong bagong project na ipapakita sa atin ni Sir Lemuel Marco, ang batang-batang Project Development Officer nitong project na ipepresent niya sa atin. So Sir Joey, thank you so much and Merry Christmas! Thank you. Merry Christmas. Kilala ka na ngayon ng mga kababayan natin sa iba-ibang party ng mundo. Yes. Thank you, Sir Joey, and welcome, Sir Lemuel Marco. Hi, You Ma'am are Ted. very welcome dito sa Freedom Business. So batiin mo naman natin mga kababayan, Lemuel. Thank you, Ma'am. Magandang araw po sa lahat ng ating kababayan sa iba't ibang parte ng ating mundo, sa Asia, sa Europe, sa Middle East, at saan pang nakaabot ang ating live broadcast. Nagpapasalamat po ako sa inyo para sa inyong suporta sa aming mga proyekto sa Philinvestland. Kaya po nung naimbitahan ako ni Ma'am Tet na magsalita, hindi ako nagdalawang isip dahil alam kong magiging kapaki-pakinabang ang aming i-discuss sa inyo. Yes! At saka dadami agad yung friends mo. 'Di ba? Yan. Sige. Dadami yung friends mo sa buong mundo. Ngayon kilala ka na lahat. Meron akong tanong sa iyo, what is your favorite country na gusto mong mapuntahan or hindi mo pa napupuntahan? O hahanap na kita ng ano dyan, ng friends niya sa mga nanonood. Saan dyan? Gusto ko, Ma'am, ng Paris eh. Parang Yan naman! gusto ng Paris. Shout out naman sa mga taga-Paris! Shout out para kay Sir Lemuel! Yan! Sa Paris. Huwag ka mag-alala, Lemuel. Let us know. Hindi ko natanong si Sir Joey. Anyway, bago tayo mag-proceed, no, Sir Lemuel, gusto ko munang batiin lahat ng mga investors natin sa Cavite na nakikinig ngayon dito sa ating presentation. So congratulations po sa lahat ng mga investors sa Cavite. You have done a great decision to invest in Cavite. At para dun po sa hindi pa at gustong magkaroon ng maraming kaalaman, panoodin muna natin etong napakagagandang testimonial na sila po ay mga overseas Filipino din na kagaya ninyo na nagkaroon ng lakas ng loob na mag-invest. Alam nyo ba, Lemuel, ang isa nating overseas Filipino, ang isa natin na testimonial, alam mo ba, ngayong gabing ito, ay batang-bata pa. Nung nasali siya sa Freedom Business as naturuan sa French Revolution, kauna-unahan, sobrang bata pa niya, ay natuto agad siya mag-invest. At nung natapos na ang kontrata niya sa Qatar, ay tuwan-tuwa siya dahil nakatira na ang buong pamilya niya at siya dito sa kanyang investment na sa Meridian. Yan, namimito siya. Kasama natin dito si Miss Chris Sanchez ng Qatar. Pero ngayon po, andito na sa Philippines, batang-bata. At syempre pa, ang tatay naman ni Miss Edna Cobol. Si Miss Edna is from Dubai.
At ang nakatira ngayon sa kanyang biniling bahay ay wala iba kundi si Mr. Rogelio Cobol para sa pamilya ni Edna, di ba? Nakakatuwa. At meron din tayong kababayan sa Abu Dhabi na nag-invest sa Meridian at nakatira na rin. Sobrang dami nila, pero 3 po ngayong gabi. Isa na dito si Miss Alata. Yan. Family niya po nakatira. Panoodin natin Lemuel kasi sila ay Sige, ma'am. nakatira dito sa Meridian. Na pinuntahan natin live na live last week lang po. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Chris Sanchez. Dati po ako OFW sa Qatar. So nakatira po ako ngayon dito sa Meridian Place Phase 1 sa General Trias, Cavite. So dito sa Meridian Place, most of the homeowners ay pamilya ng mga OFW. So marami na rin nakatira dito. Tahimik siya. At malayo sa gulo, guarded kami ng mga 24/7 na guards. So, kada shift sila, 4 na guards kada shift yung naka-duty. Nagro-roam around sila dito sa Meridian every now and then para mag-check kung at ma-maintain yung peacefulness ng subdivision. Bili ko tong bahay ko ng 2015. So, nag-move in ako dito ng 2018. Tapos, hanggang ngayon, dito kami nakatira ng family ko. So far, sa 2 years ko nakatira dito, wala pa naman akong na-encounter na kahit na anong gulo or ingay o away ng mga kapitbahay. Peaceful talaga siya. At yung experience ko at saka yung convenience na binibigay sa akin ng lugar na to is maganda kasi lahat ng bilihan dito, malalapit lang, walking distance lang siya. So lahat ng kailangan nyo, nandito na siya sa area na to. At madedevelop pa siya kasi meron pang mga commercial spaces na for development, for future development. So in few years from now, mas magiging accessible pa lahat at mas lalapit pa dito sa area ng Meridian Place lahat ng kailangan ng basic commodities ng mga tao. So, all in all, maganda tumira dito, tahimik, and malayo sa gulo. So, that would be all. Thank you so much. Naku, nandito tayo ngayon, ambush interview kay Tatay Rogelio Cobol. Ayan. So, ang kanya pong anak ay si Ma'am Edna Cobol sa Dubai. Ayan. At nakakuha dito sa Meridian Place. Alam nyo ba, ang interview na ito ay live na live at ambush kasi kalilipat lang nila. Kailan po kayo lumipat, Tay? Nung linggo lang. Maganda, malawak po ang inyong lote kasi corner po ito. So, isang linggo pa lang si Tatay. Tatay, congratulations po at congratulations. Ito na, Ma'am Edna, ang bunga ng iyong pagsisikap. Nasunan ay ayan na ang iyong bahay at lupa at si Tatay. Naku, talagang bagong lipat pa lang. Wow! Ayan, Ma'am Edna, congratulations po. At maraming salamat, Tay. At nandito tayo ngayon sa bahay ng Alata family, si Sir Ronnie at saka ang kanyang anak na si Elmer. Sir, ilang taon na po kayo dito sa bahay nyo? Bali mga 3 years na po. 3 years na. Okay. Sir, kumusta naman po? Masaya ba? Happy ba kayo? Parang ang aliwalas ng buhay dito. Happy naman po ma'am kasi medyo talagang tahimik talaga dito. Walang wala kang makikitang magulo ng mga kapitbahay, mga ganyan. So ngayon, sir, ano ang pinaka nagustuhan mo dito sa Meridian Place? Pinaka nagustuhan mo dito kasi pagka sa kahit pumalis ako ng bahay, pwede ko silang iwan dito na wala akong kaba kasi masasabi ko secure talaga mga anak ko. Wala. Ayun. So, si Sir Ronnie ay may ilan po ang anak ninyo? 3. 2 ang kolehiyo ni Sir Ronnie at saka si Ma'am Violeta. At ang maganda dito, nung tinanong ko siya kanina, ay napakalapit lang dito sa mga pinapasokan nila itong Meridian Place. Ayan, saan po sila nag-aaral dati nung pwede pa nga makalabas, sir? Itong bunso ko dito lang malapit lang sa kabilang subdivision dyan sa Maliksi. Tapos itong
Elmar naman dito sa Lyceum, so may manggahan lang labas doon. Pangalawa ko naman, dito na sa may Dasma na medyo malayo-layo. Mm. Mga kung mag-commute ka, mga 30 minutes. Ayun. So, malayo na yung 30 minutes ha. Ayan. Kasi napakalapit ng Meridian Place sa mga schools. Ang Violi kasi ay isang OFW sa Abu Dhabi. Ayan, isa natin ito nga kababayan sa Abu Dhabi na talaga namang nakapag-invest ng property dito sa Meridian Place at nandito na nakatira ang kanyang pamilya at happy sila dito. Wow! Nakakataba naman ng puso. Ito po yung dulot na nagagawa ng freedom business sa ating mga kababayang overseas Filipino kasi natuturuan natin silang hindi matapod ang kanilang pinaghirapang pera. Ang sarap ng feeling na makita mo yung isang overseas Filipino batang-bata at makita mo naman yung tatay mo na may edad na pero nabigyan mo pa rin ng brand new house at itong dalawang magkapatid. So good job, Miss Janet Morres, ang ating senior leader dito sa Freedom Business na talaga namang sumugod, fresh na fresh. Nitong nagdaang Lunes yata, pumunta po siya at sumugod sa Meridian. At hindi po natatapos ang pagbibigay sa inyo ng live update ng kaganapan dito sa Cavite dahil mamaya po ay babalik siya upang magbigay ano nga bang itsura nitong mga Meridian Place na to. At ngayon, bago ko ipakita sa inyo, pakinggan natin muli si Sir Lemuel Marco para magbigay pa ng maraming kaalaman. Okay, the floor is yours, Sir Lemuel. Thank you, Ma'am Excited na Ted. kami. Sige, good luck! Thank you, Ma'am. Yan, muli po maraming salamat sa pag-attend ninyo or sa pakikinig ninyo sa live broadcast na ito. So, masayang-masaya po kami dahil meron tayong mga natupad ang pangarap sa Meridian Place at masaya rin kami na marinig ang kanilang mga komento. Tamang-tama po ang kanilang mga komento tungkol sa security, sa accessibility, at sa lahat ng mga kailangan ng basic needs ng ating pamilya ay talaga namang malapit sa Meridian Place. So, i-discuss ko pa po further ang details ng Meridian Place. Next slide, please. Okay, so Meridian Place is a well-designed community where your family can enjoy an exclusive suburban lifestyle at a budget-friendly price. Ensuring that all features of a community is in place, your family can experience a complete life in a safe and secure haven. Next, please. Okay, so ito po ang mga detalye ng ating project, Meridian Place. Ito po ay located sa Barangay Pasong Kawayan 2, General Trias, Cavite. Ang total land area natin is 18.42 hectares. So napakalaki po ng ating area. At ito po ay nagbebelong sa economic housing. Ang ating subdivision theme ay modern minimalist. So ang ino-offer namin rito ay mga house and lot at saka residential lots. At ang ating lote ay ang size ng ating lote ay nagre-range from 60 to 75 square meters para sa house and lot at 80 to 149 square meters para naman sa residential lots. Ngayon, ang ating mga house models dito sa Meridian Place ay Bernice, Caroline at Danessa. Lahat sila single attached. Next, please. Okay, so ito po ang vicinity map ng Meridian Place. Kung ating makikita, talagang accessible na rin ang lugar. So, makikita nyo na accessible siya through Governor's Drive at saka sa PhilWest Avenue. Okay, next please. Ayan, so as discussed po kanina ni Sir Joey, ayan, makikita rin natin dito sa mapa, eto, pinakita lang namin sa mapa yung Meridian Place kung gaano siya ka-accessible. So, hindi na po ganun kahirap ang pagbiyahe rito kasi na-access na siya ng tricycle, jeepneys, at iba pang mode of transportation. Next, please. So, ayan. Nabanggit ko po kanina yung PhilWest Avenue. Ito po yung lugar kung saan marami ang aming project sa PhilInvest.
So ito po ay ang access niya ay nasa along Tansa 13 Road. At pagpasok nyo po dito, makikita nyo ang iba't iba naming projects. Andyan ang Castilian Homes, Castilian Residences, Belmont, Belvedere Town, Woodville, at iba pa. So talaga pong may community na dito sa area na ito ng Meridian Place. Hindi na kayo mahihirapan kung kailangan nyo mag-market, magsimba, or school. Lahat po andito na. Next, please. So ayan, ito po ang ating site development plan. Sa inyo pong kanan, sa screen, yan po ang ating phase 1. Mostly po dito ay RFO na, so ready for occupancy. And sa ating kaliwa, dyan naman po ang ating phase 2. Next, please. Okay, sa mga amenities naman po, ito po ang perspective view ng aming entrance gate. So, ang Meridian po ay nagbebelong sa Futura Group. So, may kita natin ang logo ng Futura dyan. And malawak po ang aming entrance gate din. Next, please. Ayan, yan naman po ang aerial view perspective ng aming clubhouse and amenity area. So, meron tayong clubhouse, basketball court, pool, and kiddie play area. At meron tayong malaking lawn para sa inyong events. Next, please. Ayan, so ito po ang ating clubhouse. Next, please. With swimming pool. Okay. Okay. Ayan, so mapunta po tayo sa ating house model. Ito po ang Bernice single attached. Ito po ang pinakamaliit sa tatlong house model natin sa Meridian Place. Ang minimum lot area po niya ay 60 square meters at ang usable floor area po ay 27.21 square meters. So okay na rin siya sa nag-uumpisang pamilya or sa mga bachelor. Meron itong provision for bedroom, isang toilet, isang bath, at meron din siyang space for carport. Okay, next please. So ayan, ito po ang specifications ng ating Bernice house model. Okay. Next please. Yan, ito naman po ang suggested na horizontal expansion ng ating Bernice house model. Pwede kayong mag-extend pa right side ng ating screen para medyo mapalaki ang ating unit. Next please. Meron rin pong suggested vertical expansion. Pataas naman po ang ating pag-extend. Magkaroon kayo ng second floor. Tapos meron pwedeng maglagay ng terrace at saka ng inyong parking area or carport. So lahat po ito ay subject sa approval ng ating subdivision admin and ng LGU. Next please. Ayan. So ayan po ang street view or street scene ng Bernice. Okay. Alright, ito po yung kasama sa ating mga exterior finishes ng house model. So yung ating roof, pre-painted GI sheet siya na long span, rib type roofing sheet. Ang windows natin is steel casement, awning windows painted finish. Ang ating wall ay CHB Fairface painted finish. Ang ating molding, plain cement, smooth painted finish. At ang eave ceiling, fiber cement board, painted finish. At yung carport naman natin ay may space for provision ng 1 parking slot. Wala tong concrete pavement. Okay, next please. Excuse me. Ito naman po ang ating interior finishes. Ayan. Hindi ko na po isa-isahin. Ayan, medyo madami siya. Okay. Mapunta naman po tayo sa ating Caroline single attached unit. Ito naman po mas malaki siya ng konti sa Bernice. Ang minimum lot area niya ay 75 square meters. At ang usable floor area is 29.16 square meters. Meron ding provision for bedroom, 1 toilet and bath, and space for carport. Next please. Okay, yan naman po ang floor plan ng ating Caroline single attached. Next, please.
Okay, so ito naman po yung ating expansion. Gaya rin ng Bernice, pa-right yung ating pwedeng expansion dito sa Caroline. And yung next slide, ito naman po ang ating vertical expansion. Okay. Yan naman po ang street scene natin ng Caroline. So like yung Bernice, ito rin po yung kanyang mga exterior finishes. In general po, bare ang ating finish na ipoprovide sa ating Caroline single attach. Okay? Okay, next please. Ito naman sa interior. Alright, so ito naman po ang ating Danesa single attached unit. Ito po ay may minimum lot area na 75 square meters. At ang usable floor area naman po niya is 37.3 square meters. Meron provision for 2 bedrooms, 1 toilet and bath, at meron ding space for carport. So ano po siya? 2 floors. Okay, so ito yung ground floor plan. Excuse me. Ang livable area niya sa baba is 19.30 square meters. So, ang total niya kasama yung second floor, ayan yung second floor is 37.3 square meters. Okay, next please. So, ayan, ito naman ang ating proposed expansions for the Danesa single attached unit. Malaki din siya. Okay, next please. Ayan, gaya nung dalawang naunang models, bare yung finish din ng Danesa. Next, please. Okay, ganyan din sa interior. Ayan, so ito po ang mga dressed up model unit natin for the Danesa. May kita nyo na ang laki rin ang area niya. Ayan yung kwarto. Next, please. Ayan, ito naman ang ating amenity area. Ito na yung actual. Kanina ang nakita nyo, rendering lang. So may kita nyo ang ganda ng ating clubhouse, ang ating pool. Mga residents po dito, lagi nilang nagagamit ang ating amenity area. Next, please. Ayan, so ang linaw ng ating pool, lagi po siyang minemaintain. Next, please. Ayan, meron ding basketball area para makapag-bond ang ating mga pamilya, gayon din ang ating mga anak dito sa ating children's playground. Next, please. Okay, so financing schemes naman po, meron tayong bank, 10% down payment, 90% loanable to accredited bank. Ang in-house naman natin is 20% down payment and 80% yung balance. So sa deferred cash, up to 24 months, 0 interest. At ang ating spot cash, meron tayong 8% discount. Next, please. Okay, so sample computation po, ang ating Bernice, 5,000 ang reservation fee. At ang price range niya is 1.2 to 1.6 million. Kapag RFO unit, for 6 months ang ating DP, so around 23,000 siya. Pero pag non-RFO, nasa 11,000 siya. Tapos yung computed monthly amortization for 15 years, estimate is at 12,700. For Caroline naman, same na 5,000 ang ating reservation fee. Tapos ang ating price range is 1.4 to 1.8 million. At ang ating down payment nagre-range naman sa 12,000 to 25,000. Depende kung RFO or non-RFO unit. Tapos sa 15 years, around 14,000 siya. Ang ating Danesa single attached, 5,000 din ang reservation. Tapos ang price range is 1.6 to 1.9 million. At ang ating monthly ay nagre-range naman sa 15,700 to almost 32,000. Tapos for 15 years, 17,300. Okay, so very affordable naman po at magandang investment talaga ito. Next, please. Okay, so mamaya po, after ng aking presentation, may papakita akong virtual site tour din para makita nyo yung actual na itsura ng Meridian. Makikita nyo na develop na talaga yung area. Okay, so for questions, ito po ang aming contact info. Once again, I'm Lemuel Marco, the Project Development Officer for Meridian Place. And together with me is, sa team ko is Jean Trinidad and Christine Trinidad. Okay.
Next, please. Okay. So I think nabigyan ko na kayo ng information tungkol sa Meridian Place. And gaya ng nabanggit kanina ni Ma'am Tet, magdi-discuss din ako ng bagong project ng PhilInvest. Ma'am Tet? Yes, para po sa kaalaman ng maraming nakaantabay ngayon dito sa mga Cavite na project. So, we gave you a glimpse of what will happen to the new project which is called the New Lift. Kasi as of now po, itong Meridian, no, ay ito yung marami na nakatira, no? Pero as of now, nakita nyo naman, nagbigay siya ng idea sa atin kung magkano ang pricing. Isipin mo, 5,000 pesos lang ang reservation fee. Tama ba? Tama ba, Lemuel? Tama po, ma'am. Very affordable. Diba? 5,000 lang. At Opo. saka itong mga nakakuha na ng susi, ang alam ko kasi basta nakatayo na yung bahay and then bayad ka na ng total down payment, 'di ba? Kung 20% man 'yon at aprobado ka na sa bangko, 'di ba? Pwede na pong Makakatira ka mag-build. na. Makakatira ka Tama. na kahit hindi ka pa fully paid. 'Yun ang maganda naman sa house and lot, no? Ang sarap ng feeling kasi ang lakas ng hangin kanina. So, mamaya na lang tayo sa question and answer about Meridian. Napakagandang talakayan nitong Meridian kasi mura na, tas ang sasaya pa ng mga nakatira. No? Pero ngayon, Opo. Sige po. tingnan po, kung nagandahan kayo sa Meridian, no po, eto na po ang bagong proyekto na pre-selling. Fresh na fresh to, di ba, Lemuel? Binuksan lang Yes, ngayon. Kailan to Last binuksan? year lang po. November? Last year lang po, ma'am. Around October. Bare months bago mag-pandemic. Ay, binuksan na po ito yung New Leaf. So, okay, the floor is yours again, Lemuel, para Okay. i-discuss sa atin yung the New Leaf, the new pre-selling project of PhilInvest Land. Thank you, ma'am. So, kung naging interesado po kayo sa Meridian Place, I think mas magiging interesado kayo sa New Leaf. So, i-discuss ko na po sa inyo and let's see why. Okay, so New Leaf, isa po sa pinakabagong offering ng PhilInvest Land sa General Trias. Next, please. I'm sorry, Trece Martires. Okay, so gaya na nabanggit ko po, ang location nito is sa Barangay Hugo Perez, Trece Martires, Cavite. At hindi naman naglalayo ng area to sa Meridian Place. Around 14 hectares din siya. Tapos ang ating saleable area is 8.69 hectares. So around 1,040 units ang ating New Leaf. Nagre-range din ang ating lot cuts sa 70 square meters sa residential at commercial area sa 300 square meters. So medyo malaki din. Ang ating theme is modern minimalist din, gaya ng Meridian Place. At ang ating house models ay Bernice and Diana. So ang nawala lang po is Caroline. Okay, next please. Excuse me. So okay, just a trivia. Kasi kanina nababanggit ni Ma'am Tet na ang Cavite is bayan ng mga bayani. So ang Trece Martires po ay named after the 3 martyrs of Cavite. So ito yung mga patriots na na-execute or pinatay sila kasi sa pagmamahal nila sa bayan noong September 12, 1896. So binaril sila. So na-accuse sila ng treason or pagtatraidor. So para i-honor sila, yung 13 barangays ng Trece Martires ay pinangalan sa kanila. So sa atin po, ang pangalan ng ating martyr ay si Hugo Perez. Next please. Okay, so itong vicinity map ng New Leaf. So kung makikita nyo sa taas dun sa kanan, makikita nyo yung The Wood Estates. Siguro nagtataka kayo, ano kaya yan? Sige, didiscuss ko ho yan sa inyo mamaya. Tandaan nyo ho ha, The Wood Estates. Tapos, ito, balik ako sa New Leaf. Ang New Leaf, ang access din niya, gaya ng Meridian, is a Governor's Drive. So, accessible siya through Governor's Drive and Tanza 13 Road sa PhilWest Avenue. So, magkalapit lang sila. Halos ang distance ng Meridian papuntang New Leaf is 2 kilometers lang. Ngayon, kanina nabanggit ni Sir Joey na ang Cavite ay nagbo-boom in terms of mga industrial parks. Andiyan na ang mga trabaho. So, kapag nag-locate kayo sa Cavite, hindi kayo masyado mag-worry kung anong ikakabuhay nyo or ang kabuhayan ninyo kasi nga marami ng opportunities. Ngayon, to support that, andito na rin ang mga schools. Meron malapit na lyceum. So, para sa inyong mga anak,
meron na ring mga malls dito at other commercial areas. Ayan, makikita nyo yung mga public market, Walter Mart, SM City 13. Napakalapit lang sa ating area. So, ang kagandahan kasi ng New Leaf, ang dami niyang access. Pwede rin siya sa Osorio Road. Okay? Next, please. So, ayan. So, nabanggit din kanina ni Sir Joey yung Calax. Magko-connect din siya sa New Leaf along Governors Avenue. Gayon din yung LRT6. Okay, next please. Bago ko lang makalimutan, searchable na po kami sa Waze. So, madali niyong mapupuntahan ang New Leaf. Ayan, search nyo lang New Leaf sa Waze at makikita nyo din. Okay, so ito po ang ating site development plan for New Leaf. Ayan, so isang buo siya, Phase 1A and Phase 1B. Tapos makikita nyo sa gitna ang ating amenity area. Once again po, 1,040 units. Ayan, so ito po ang ating project entrance. Latest update po dito, nakuha na namin ang building permit nito. So, within the month, mag-start na po ang construction ng ating project entrance. Next, please. Ayan, ito naman po ang ating amenity area. Merong clubhouse, swimming pool, children's playground, basketball court, at park lane. So, halos kaparehas din po ng Meridian Place. Nagkaiba lang ng konti sa design. Next, please. So, ang ating house models po, umpisahan ko sa Bernice. Gaya rin siya ng specs ng sa Meridian. 27 square meters ang ating floor area. Minimum lot size is 70 square meters. Ang presyo po nito is 1.3 million. Okay, next please. Ang atin namang Diana house model is 1.7 million at ganun din siya, 37 square meters ang ating livable floor area at 70 square meters naman ang minimum lot size. So baka po nalito kayo kasi ang pangalan ng sa Meridian is modified the NESA. Kaparehas lang po siya ng Diana house model. Okay, next please. So sino ba ang ating target market for ating New Leaf? Usually po ang ating market dito ay yung mga single na nag-start ng family, blue-collar jobs or rank and file position, or merong mga startup business. Usually mga kabataan pa na ang age nila nagre-range ng 20s to early 30s. Sila ay medyo may pagka-price sensitive. Ang meaning po nito, ang budget nila ay talagang in-scrutinize nila yung hinahanap nila yung best para sa kanila. Tapos, ang estimated monthly income nila is around 30 to 40,000 pesos. So, ang priority is makasecure ng home at saka na accessible sa work at saka yung mga primary interest ng family gaya ng nabanggit ko kanina, schools, malls, churches, and other na ating mga basic needs. Okay? Next, please. Alright, so ang ating financing scheme for New Leaf is also 10% down payment and 90% loanable for bank. So, ito yung ating sa bank financing. Ang in-house natin is 20% down payment and 80% balance. Meron din tayong deferred cash na up to 24 months, 0 interest. At again, ang spot cash may 8% discount. Next, please. Okay, ito sample computation. Kung ang Bernice natin, monthly DP niya is around 10,950. So, ito yung good for 12 months. Tapos, ang monthly amortization niya after ng down payment through bank is around 13,000 pesos. Hindi na rin ganun kabigat and talagang very affordable. Next, please. Ito naman sa Diana House model, mas malaking area, so mas malaki rin ng konti. Ang ating down payment for 12 months is around 14,000 lang. So, very affordable rin. And ang ating monthly amortization for 15 years, around 17,000. Okay, so next please. Okay, so ito ang kagandahan sa New Leaf. Since pre-selling siya, meron tayong promo
na pwede nating ma-avail din or ma-take advantage. Until September 30 lang to. So, ang ating down payment from 12 months is now extended up to 18 months. And ating deferred interest or deferred no interest ay up to 36 months naman. So, sa susunod na slide, makikita natin ang ating sample computation. Next, please. Okay, so kanina na 10,900 plus na Bernice, ngayon 7,900 lang. So, ang laking tipid rin. Next, please. Okay, at ang Diana naman na around 14,000, ngayon, nasa 9,800 lang. Very affordable, magaan sa bulsa. Okay, next please. Alright, so ito naman yung site development update. Since bago yung project, tingnan natin kung ano na nangyayari sa lugar. Next. As of May 2020, 75% yung ating land development. Since naapektuhan tayo ng pandemic, last month, nag-start na ulit kami ng construction. So next please. Ayan, so makita nyo yung pictures. Next. Ayan, ongoing ang ating land development and concreting of roads. Next. Okay. Installation of perimeter fence. Okay, ito yung ating aerial view. Makikita nyo ang laki na nung na-develop sa area. Ayun, may nakalagay kung saan ang ating amenity area at ang ating model unit block. Okay, next please. Ayan, ito na yung ating model unit blocks or model unit mock-ups. Ito rin, magandang balita kasi nakuha na rin namin yung permits at mag-start na rin siya ng construction within this month. Okay? Excuse me. Okay. So yan, sa nabanggit ko kanina, yung wood estates, natandaan natin kung bakit. Ito, didiscuss ko. Next, please. Ayan, so makikita nyo na ang laki-laki nitong wood estates. Ang wood estates po kasi ay township project kung saan located ang New Leaf. Sa taas, makikita nyo ang New Leaf. Una pa lang ang New Leaf sa 6 na projects within the wood estate. So, ang wood estate po ay 94 hectares. Napakalaki at napakaraming opportunity darating sa atin dito. So, ayan, nakikita nyo yung New Leaf sa taas. At ang sa gitna, ito po yung town center natin. Ito po yung proposed na mga components ng ating town center. So, may proposal na maglagay dyan ng church, commercial area, school, transport terminal, at civic center. So, around 8 hectares po yan sa gitna at napapaligiran siya ng subdivision. So, imagine nyo kung dito kayo nakatira, meron na kayong commercial center or town center sa gitna, hindi na kayo lalabas pa. Tapos, bukod doon, ang kagandahan, may kita nyo sa kaliwa at sa kanan, dalawa yung entrance nyo. Yung sa kanan, papuntang General Trias yan. Yan yung magkokonekta sa inyo papunta sa Meridian Place. At yung sa kaliwa naman, dyan ang ating main entrance, palabas naman yan sa 13 Martires. Napakalapit po niyan sa ating munisipyo, sa SM, at iba pang commercial area kagaya rin ng Walter Mart. Malapit din sa Kapitolyo. Okay. So, ayan, ang laki-laki ng the wood estates. Ang susunod namin dyan next year ay mga socialized housing projects naman. Okay. So, next please. Ayan. So, ito, yung nabanggit ko kanina na main entrance natin, completed na po yung bridge natin. Diyan tayo tatawid papunta sa the wood estates galing 13 Martires, Cavite. Next, please. Okay, ito yung main spine road natin. Kung makikita nyo yung malaking kalsada. Ito, ang laking kalsada po nito kasi 15 meters at yung isang side naman po is 20 meters. Diba? Kasyang-kasya yung maraming sasakyan dito. Hindi kayo matatraffic sa loob. Next, please. Okay. So, yun po ang New Leaf. At makikita pa natin yung update mamaya. Galing kasi sila Ma'am Tet din sa lugar at makikita ninyo yung video yung ginawa din nila. Shoutout din pala kay Sir Ringo at saka kay Sir Maynard na patuloy yung pagsuporta sa aming mga projects. Okay, so maraming salamat po. Wow, Lemuel. Nakaka-excite knowing what happens sa pricing
netong Bernice, itong mga bahay na house and lot, 'di ba? Nakaka-amaze. Nakaka-amaze. No? Mamaya natin di-discuss yan. Kasi alam ko may papakita ka pa sa amin yung kanina na hindi natin Yung may virtual site yeah, tour, ma'am. yeah. Yeah, pwede natin pakita sa kanila kasi may surprise guest ako after niyan. Yan, sige po. Ito yung virtual ng Meridian or New Leaf? Meridian po yan, ma'am. Okay. Para makita nila yung actual ng Meridian. Yan. So, ready na ba yung video? Yung ating mga... Yan na. So, sa Meridian po ito, last 30 units. Meron pa sila dito. Ayan, ako napakaganda, napakalinis pala nitong Meridian na ito. Parang tranquil yung feeling mo, no? Looking at the, Opo, ma'am. from Aerial view above. niya. Oo, ang ganda niya. Pero alam mo ba, Tapos secure na secured. meron ako nakitang kumakaway habang kinukuhanan, na andito yata siya eh. Shout out kay Miss Chris Sanchez na nagbigay pa unlock na ma-interview natin siya. Andito siya. Actually, nandito siya sa ating Facebook Live. Nanonood siya. Shout out Miss Chris Sanchez. Salamat sa pag-ikot mo sa amin and congratulations. Batang-bata pa. Tama ka. Mga 20 years old ay talagang handa na mag-invest. Isa siya dito. Pero Mama Lemuel, bago tayo pumunta,
sa ating question and answer, no? Meron akong ambush interview na isa ding hero sa Cavite, na nagmula sa Cavite. Ito namang ating i-interview na ngayon na ambush, kasi hindi to kasali dito sa programa na ito, pero gusto ko siyang makausap, ang fridge hero ng Freedom Business. Walang iba, kundi si Sir Ringo Anakan, ang Caviteño. Palakpakan naman natin. Oh my God! Hello po, magandang hapon. Ayan. Mabuhay. Hi, sir. Hi, sir. Sir, Ayan. congratulations. Binabati ko rin yung inyong successful presentation. And of course, sa ating Fridge Mentor Wife, magandang gabi sa inyo lahat. Ako po ay si Ringo. Pure 100% Caviteño. Yan. Yes, So- kaya nga kita inimbitahan at kinambu, Sir Ringo, kasi alam kong by blood, by heart, by mind, ikaw yung Caviteño. At dahil sa sobra niyang mahal ng Cavite, alam mo ba, alam niyo po man lahat, ay nang siya ay naging fridge na hero ng Fridge Revolution at ganyan presidente ng Freedom Business, ay talaga meron siyang tinayong charity group which is called Kabutihan. Di ba? Dahil nga sa pagmamahal. Pero bukod dito sa iyong kabutihan, ano bang pagmamalaki mo dito sa lugar mo? Mas maganda naman yata ang Batangas dyan. Naku! Yes. Unang-una, gusto ko po sa lahat ng mga nanonood dito, i-click nyo na po yung link, i-share nyo na po itong link na to sa lahat ng mga kaibigan nyo, sa mga kababayan nyo gusto mag-invest. Sa kababayan nyo natatakot mag-invest sa Cavite. Bakit ba sa Cavite? Ba't hindi sa ibang lugar ako mag-invest? I-share nyo ng link kasi after ng aking testimony, baka lahat doon na mag-invest at maging bahay ko na taga sa Cavite. Una, pinagmamalaki ko. Siyempre ako, sobrang laki ko. Dahil taga-Cavite ako. Ayan. Kasi content nung ako po yung nag-aaral, no? Dumadayo pa ako sa Manila. Sa Harrison Plaza, po makapagkuha ng mall. Una yan ha. Kung gusto ko punta ng mall, kasi pag nag-mall ka, social ka. Sumasakay pa ako ng minibus noon, tapos ordinary na bus, tapos jeep, sasakay ka pa ng gano'n. At napaka-traffic noong ako ay nagsimula na magkaroon ng wishes. Tapos, ngayon, alam niyo po ba sa Cavite? Hindi ko pa alam. Sabi po, ang pinakamaraming mall sa buong lalawigan malapit. Napakaraming mall po sa Cavite. As in super, hindi lagpas 20 po yata ang mall sa Cavite. Hindi na kami pupunta ng Manila. We don't need to go to Manila anymore kasi nandun na sa Cavite ang lahat ng mall. Ano ba meron sa Cavite pinagmamalaki ko? Of course, ang lahat ay pumupunta sa Tagaytay. Gusto ko kumain ng bulalo, gusto ko malamigan, gusto ko kumain ng kung ano-ano. At ang mga prutas, Diyos ko, kaya po napakarumami nag-i-invest sa Cavite kasi po naandyan na po ang lahat ng hinahanap mo. Hindi ka na dadayo kasi kapag nag-invest ka na sa Cavite, lalong-lalo na sa mga project na yan, General Trias Cavite, grabe. Hindi mo nahahanapin ng lahat na yan kasi 15 minutes lang naandun ka na sa Tagaytay from the property na Meridian at saka New Leaf. Ganyan po siya kalapit sa Tagaytay kasi taga-gentry po ako. Kaya po yung Meridian Place, yung Savannah Fields, at saka po yung mga Tracy Martinez na sabi, sir, pinaglalaroan ko lang po yan nung bata po ako. Akala ko nga pag may-ari namin yun kay Philinvest pala. No? Kasi puros po siya, Juan, talahiban lang. Pero suddenly, mismong kami po ang nakaranas ng pagbog ng Cavite. Ang tatay ko po, alam niyo po ba, no? At least malaman niyo po, meron po siyang 50 na pintong apartment sa Cavite. 50. Kasi mula po na nagkaroon ng industrialization sa Cavite, ang tatay ko po hindi na po nagsaka. At nagsimula na po siyang magparenta. From dati hanggang ngayon, ako siguro 20 years na po siyang nagpaparenta ng mga apartment sa Cavite. Kasi sobrang dami pong mga dayuhan sa Cavite. Sabi po ni Sir Joey kanina, di ba, pupunta sa Cavite, kahit Luzon, Visayas, Mindanao, sa Cavite pupunta. No, kasi po marami pong job opportunity sa Cavite. Kaya po yun ang kinabubuhay ng tatay ko, rental income. Siya po yung one tamad talaga sa pamilya namin. Doon ko naman na yung kanyang pagpaparenta. 50 po ang apartments ng tatay ko kasi ang dami pong demands na residential sa Cavite. Pangalawa, ang Cavite po ay tinatawag ng mga sosyal, kasi sosyal ako, syempre sosyal ako. Ayan. Ang tawag po sa kanya is Cavite is the new conurbation. Conurbation. Ano ba yung conurbation? Conurbation po is urbanization kung saan nahahawa po o nag-spill over na ang Manila sa Cavite. Kaya po ang Cavite is tinuturing na po namin it's a lower Manila area. Kasi po lahat ng mga taga Cavite,
parang part na namin po yung Manila kasi po dahil sa mga road networks, Calax, Cavitex, mga transportations, pero hindi na po namin kinukonsider yung lugar namin as a province. Actually, wow, sosyalan pala dyan. Of course, at Eden, sosyalan talaga sa Cavite. No? Talaga, kaya if I were you, sa mga naghahanap po, okay ba sa Cavite? Isulat niyo po sa lahat, o like trace sa map, ang Cavite po ang pinakamalapit sa Manila. That's Totoo why, naman. yes, the local government extended the LRT from us. At feeling ko nga, at di ba kinausap ko po yung local government unit sa Cavite, yung engineering department, sabi na, Ringo, ito po totoo, yung mga projects ni Philinvest, read between the line. Best location ever kasi matatamaan po siya ng Cavite-Laguna Expressway. Imagine, kapag okay na po ang lahat na ginagawa ng mga road networks sa Cavite, ang appreciation value po ng inyong investment, nako, hindi nyo po pipigilan. Sobrang mag-i-enjoy po kayo. Kasi ang mga taga Manila, maghahanap po siya ng lugar kung saan may bahay pa, may nature pa. So Cavite po ang pinaka-the best place para magpundar. So, naniniwala ako si Ringo kasi kanina nagitla ako sa mga presyo. Kasi I'm sure, di ba, nung sabi ni Miss Chris Sanchez, nakakuha siya noong year 2015. Ang Bernice during those time, di ba, ay 500,000 lang. Pero ngayon, nakita natin, nasa 1.3 million na. Pero, hello. Ang 1 million pag dito sa Manila, parking lang po. So may chance pa kayo dahil sa Cavite, sa halagang 7,000 pesos, di ba? Tapos pag nagawa yung MRT, grabe 7,000 pesos, magkakaroon ka na ng house and lot na talagang malapit na palapit ka sa Maynila. Kaya nga grabe, isa yun sa gusto kong i-point sa ko 500,000 yung 1.3 na. Nung nagsisimula kami, Ma'am Ted, tamang-tama po kayo dyan. At yaman din lamang sabi nga nila is, saan ba ako magpupundar ang mga bagong bayani? Ang Cavite po is talagang mula sa pool, siya po is cradle ng heroism. Diyan po talaga naluklok ang mga bayani. Tama po ba nung history? Ayun po ang Cavite is bayan ng mga bagong bayani. Kaya po tinatawag ko ang Cavite is bayan ng mga bagong bayani. Ito yung mga bagong bayani nag-a-abroad na nagpapagal para magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang Cavite po is bukas ang aming palad at puso para kayo tanggapin pundar sa aming lugar. Kasi we will make sure that kapag nagpundar ka sa Cavite, we will be giving you a clean government. Ay, hindi pala ako yan. Si Kwan pala yun. Sorry. Sobrang ganda po sa Cavite. Napakaganda ka sa Cavite. Pag-aaral, hindi ka nadadayo kasi meron kaming De La Salle University. Laiceu, meron kami. Mapua, meron kami. TUP, meron kami. Meron kaming Christian University, ang dami. Hospital, ang dami kung masasakitin ka. Kung gusto mong mag-shopping, ang daming center. Gusto mong kumain, ang daming pagkain. Gusto mo pong mag-unwind, ang dami pong falls. Ang dami pong mga tubig, bundok. Lahat na andun na po sa Cavite. Plus, syempre, nandun po ako. Kasama ka ba sa Kasama ka ba sa take out? Sabi ko na nga basta sinabing Cavite, kailangan nating makausap itong Fridge Hero, 'di ba? ng mga OFW, walang iba ko si Sir Ringo Anakan. Naman Sir Ringo, thank you so much. Alam ko naman by the heart ang sinasabi mo. Basta sinabing Cavite, naniniwala ako sa iyo ng husto. Ayan. So thank you Sir Ringo. Maraming salamat. Bye, neighbors. Bye-bye. Cavite's finest. Ayan, natawag po sa amin sa Cavite's finest na bahay at lupa. Buhos, tibay, and affordable cost. Habang meron tayong promotion, kunin nyo na po ang lahat ng promotions ngayon. 5,000 pesos lang meron ka na. Grabe, yan ang pag-uusapan natin ngayon sa question and answer. Thank you, Sir Ringo. We love you. Maraming salamat, Fridge Heroes of coming from Cavite. O yan na nga ba? Naku, tinatawa tayo nitong taong ito. Pero totoo naman lahat ng kanyang sinabi. At meron pa tayong isang bisita. Bumabalik siya. Ang kulit niya talaga. Ibalik nyo nga itong babaeng ito at nagmamalaki sa kanyang pag-iikot sa Cavite. Tingnan natin kung totoo sinasabi ni Sir Ringo Anakan. Pasok, live na live, Miss Janet Morres. Nung araw ng Lunes, nung nagdaang Lunes, kinabog ang Meridian Place at umikot. Ayan. Sige, tingnan nga natin. Magandang buhay! At nandito tayo ngayon, live na live sa isa sa pinakamagandang project natin, ang Meridian Place. Nako, congratulations po
sa mga nag-invest. Ayan, naku, itutur ko kayo sa mga development ng area na to. Ayan. Kung mapapansin nyo, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Pasong Kawayan Drive. Ayan, from here, papunta dyan, dire-diretso na po. Ito po ang phase 2. Ayan, na talaga namang almost sold out na. At meron na rin pong mga nakatira sa loob at makikita nyo, marami na po talaga ang mga nakatayong bahay dyan. At nandito naman po tayo sa phase 1. Ayan. Napakarami na po nang nakatira sa phase 1. Kaya congratulations! So, sa phase 2, ayan po yung commercial lot sa phase 2. At nandito naman po ang commercial lot sa kabila. Nako, napakaganda po ng Meridian Place. Kung security ang pag-uusapan, hindi ka makakapasok dito kung hindi ka unit owner. Hello, Manong! Ayan, ako si Manong. Oh. Siyempre, si Manong ay nandito sa kanyang guardhouse pagpasok at siyempre meron tayong roving security guard. Ayan. Ayan, at syempre, nandito, kung kanina ay nasa phase 1 tayo, nandito tayo ngayon sa gate ng Meridian phase 2. Nandito si Sir Noriel Rino. Yes. Yes, Sir Noriel Rino, siya po yung administration, subdivision, tama, admin ng subdivision. Siya po ang nangangalaga sa kaayusan ng kabuuan ng buong Meridian Place. Ayan, may nabanggit po kayo sa akin. Ito na po ang ang ating commercial. Yes, ma'am. Yung labas po ng Meridian, yan po yung commercial area natin. Okay. At sabi mo po ay meron na pong nagtatayo sa commercial? Yes, ma'am. Ano po yung... Dalawang lote siya, isang convenience and isang office. Ayan ako! May isa na convenience store at office na. Yes. Meralco accredited. Meralco accredited para sa mga nagbabayad. Nako, grabe. Express Connect yun, ma'am. Express Connect. So, expect po nila 10 to 15 working days lang. Install na sila. So ayan, pag magpapa-install ka, 10 to 15 days, nandiyan lang kasi sa labas ang office ng Meralco. Meron lang akong tanong, meron pa po pa tayo mga available unit? Yes, ma'am. Bali mostly RF po siya. So, kailangan lang i-check sa inventory ng marketing. So, yung mga open for sale. Ayan! So, nako, good news! Meron pa pala tayo dito na ilan na lang na mga ready for occupancy. So, sa mga gusto na makalipat na, ay nako, makipag-coordinate na po kayo sa lahat ng ating mga Freedom Business Ambassadors. At ngayon, ayan, itutur naman namin kayo sa mga amenities. Congratulations sa mga nag-invest at para po meron kayong napakagandang idea kung paano nyo po mas palalakihin at mas pagagandahin ang isang model ng Danesa unit. Tingnan po natin ang nakita namin na napakagandang bahay dito sa loob ng Meridian. Ayan, from ganito po, ito ang actual na turnover. Ayan, ay nagawa po niya na maging ganito kabongga. At syempre, nandito na po tayo ngayon sa napakagandang amenities. So, ayan. Kahit po time na ito ay sarado, merong nag-maintain dito sa Meridian. Kaya makikita nyo, nililinis parati yung pool. Yan! So, meron pa tayong isa. Thank you so much, Miss Janet Morris. Talagang full energy. Talagang gumanda lalo ang Meridian dahil napakaganda mo raw lalo sa mas, Miss Janet Morris. Joke ni Sir Ringo, anakan yan. Ngayon, meron pa tayo na pinuntahan muli ni Miss Janet Morris. Yung New Leaf ay pinuntahan din niya. Yan, okay.
Magandang araw at maulan na buhay dito sa Pilipinas. Nandito po tayo ngayon. Ayan, sa 94 hectares ng wood estate na kung saan dinidevelop po ito as a community na magkakaroon ng commercial, magkakaroon ng residential, at isa dito ang napakagandang project ng PhilInvest, which is ang New Leaf. Ayan, kung mapapansin nyo po, ayan, nagtayo na po sila dito ng staff house, barracks. Ayan, para po sa pag-i-start ng construction. At nandyan na rin po ang mga materyales na gagamitin para sa development. Ayan, naantala lang siya kasi nagkaroon tayo ng pandemya. Pero as soon as okay na siya, which is unti-unti na nagbubukas dito sa Pilipinas, i-start na rin po ang construction ng ating New Leaf. Ayan, ganyan po siya kalawak at ganyan po siya kalaki. Ang maganda lang po dito ay meron na po tayong road development. Kaya ang ilalagay na lang natin ay ang amenities at ang ating mga house and lot. Kaya sa nakapag-invest po, ayan, ang mga kababayan natin sa ibang bansa, maraming salamat at congratulations. Ayan, nandito na at uumpisa na ang katuparan ng inyong mga pangarap. Maraming salamat po. Ayan. So napakalaki po ng project ng PhilInvest dito. Ayan, ito po ay 94 hectares na wood estate. At ngayon ipapakita ko sa inyo ang sample ng ginagawang bahay dito sa loob ng New Leaf. Ayan. Ito po ang tinatawag natin na buhos tibay or cast in place. Ayan, ito po yung panghulma. Ito po ay mga bakal na nakadesign. So basta na lang po siya bubuhusan. Kasi ang bahay po dito ay ang tinatawag nating buhos tibay. Ayan. So, ganyan po siya kaganda. Tag-i-start na po ngayon ang construction ng ating tinatawag na model houses dito sa New Leaf. So, nakaka-excite. Congratulations naman sa mga nakapag-invest dito. At kagaya ng nabanggit ko kanina, okay na po dito ang mga road networks at nandyan na rin ang mga kagamitan po sa pagko-construct ng ating pinapangarap na bahay. Ayan, congratulations! Maraming salamat sa nakapag-invest. At sa mga hindi pa at nagbabalak na magkaroon ng sariling bahay at lupa na matatawag mo sa'yo, makipag-coordinate lamang sa ating mga Freedom Business Ambassadors regarding sa mga promotions ngayon dito sa mga house and lot ng PhilInvest dito sa Cavite. Maraming salamat! Ayan! Ako, salamat naman. May kasamang director, si Ms. Janet Morris. Salamat, Sir Emil Morris. At pinayagan mo kahit na pandemya, tag-ulan, inabot na kayo ang ating si Ms. Janet Morris na tumakbo sa The New Leaf. So, napakaganda talaga ng mga proyekto natin sa Cavite. Balik natin si Sir Lemuel. Andito na tayo sa ating question and answer. Yan, Sir Lemuel, ang ganda, di ba? Ngayon din lang niya po nakita kasi ito po ay tayo ang talagang sumugod upang makita sa mata natin ano ba talaga ang kalagayan nitong ipipresent na project ni PhilInvest Land Incorporated. Yan. Sir Lemuel, balik tayo sa Meridian. Interesting yung Meridian. Para sa kaalaman ng mga naandito, nasabi natin kanina, di ba, na sabi ng guard, konti na lang ang unit na natitira dito, no? Pero meron pa. Meron no? pa po, ma'am. Opo. Meron pa. So, meron pa tayong at least 30 units. Meron pa? Opo. Sa ngayon po, ang ating units na available, mostly kasi ano na siya, ma'am, non-RFO. Yung RFO natin, mas konti na siya. Around 4 na lang siya. So, 4. So, pero at least may 4 pa. So, unahan na lang kung sino. So, etong 4 na ito, 5,000 lang yung unang ibibigay nila. Ganon. Tama po sa reservation fee. Wow naman. Anong mga bahay to? Ito yung Bernice? Bernice at Caroline po to, ma'am. Bernice at Caroline. So, 4 meron. Pero yung natitira, di ba?
in any case, mag-invest sila. May natitira pa, last ano na to, di ba? Last 26 units. Malapit na rin siya i-construct. Opo, ma'am. Susunod na rin po in the coming months. Naapektuhan lang din talaga tayo ng pandemic, kaya medyo nagkaroon ng delay. Pero ngayon, continuous naman na po ang ating construction. Ayan. So ito bang natitirang unit sa Meridian na napakaganda, ano? Kasi ito naman, dito naman talaga nagsimula po si PhilInvest sa housing, 'di ba? Sa Cavite talaga kung diyan siya mas kilalang kilala pagdating sa housing. Yung natitira natin, may promo ba siya? Sa ngayon po, wala pong promo na ang ating... yung natitirang Meridian. RFO, ma'am. Natitirang RFO. Meron pa rin siyang promo up to September 30 na 12 months ang down payment niya. Yung natitirang So yung RFO kasi supposedly, ano na yan eh, di ba? 6 months Opo, or 6 months diba? lang dapat siya. Opo. So may 12 months. So magkano May 12 papatak? months pa siya. So kung kanina ang ating Bernie, Estimate. around siguro mga ano rin ma'am, 7,000. Wow, grabe! Parang ganun din. Tulad sa Mababa new kasi lease. yung dollar eh, no? Pero Oo. kung 7,000, kung 60 yung palit, grabe, mga $120 a month lang. Opo, mga ganun US lang. dollars. At maililipat mo na yung iyong pamilya doon sa Meridian, no? Unit. Kung saan Tama yung po. tatlo nating testimonial ay nagbigay pa totoo, no? So yun yung update sa Meridian. And now, we go to New Leaf. Okay? Alam mo na amaze ako, no? Malapit na tayo matapos. Kasi yung 1.3 million, no? Parking lang yun dito Opo. sa Maynila, dito sa Alabang, ganyan. Pero syempre naman, iba-iba naman ang purpose, no? Iba naman. Kasi syempre pag dito sa Manila, dito kasi yung battlefield, no? So marami rin nag-i-invest ng mga condominium kasi hindi ka na makakakuha ng house and lot sa Manila, no? Napansin ko na ang pinaka medyo pricey na down payment ay nasa 17,000. Tama? Tama po, ma'am. Pero ito ay up and down na. Opo. Di ba? Up and down na, may 2 bedrooms, may silence ka, may kitchen, at may lote ka pang extra. Na ito namang 17,000 na to, kapag naman nag-invest ka sa Manila, ay malamang mga isang, hindi ko nga alam kung meron pang studio unit na 17,000 pesos a month. So talagang malaki pa yung chance ng mga kababayan natin na magkaroon ng kanilang investment, dream house and lot, na sapat sa kanilang kakayahan, no? 17,000 yung most pricey, pero yung pinaka-affordable, nasa mga 11,000, no? Tama? Tama po, ma'am. Pero ma'am, gaya na banggit ko kanina, may promo po ang New Leaf. Oh, may promo 18 siya. Opo, up So, to September 30. Na hanggang September 30 na lang. So, Opo. hindi na siya 11,000. Magkano na lang siya? Yung Bernice natin, ma'am, around 7,000 din po. Tapos yung ating Danesa, around 10,000 siya. Ayan. Napakaganda. Magpapasalamat ulit ako kay Pandemic dahil sa'yo, di ba, ang mga developers ngayon ay mas lalong abot kamay ng mga overseas Pilipino. Yan. So, Kaya-kaya po. 7,150 US dollars. No? Ang galing. Huwag ka lang mag-McDonald's araw-araw. Hindi nga, mahal pa nga yata McDonald's eh, no? Yan. So, ano pa bang katanungan ko? For your information din po, ang buong Pilipinas ay napakalaki ng backlog sa housing. Kaya kung mapapansin nyo po, di ba, ang daming housing, di ba? Yung buong Cavite, dyan naman siya sikat. Ang daming talagang mga subdivisions. Ang laki ng percentage ng backlog ng housing dito sa buong Pilipinas. Kaya yung na-share ni Sir Ringo kanina, 50 ang paupahan ng tatay niya, ha? Dami. Sa Cavite. Grabe. Kaya hindi niya pinoproblema yung kanyang magulang kahit na retire na. So, wala akong masyado nakitang tanong. Yun. And then, wala naman masyadong tanong kasi very clear at very inspirational ang lahat ng nakita natin ngayong gabi. And I just hope na start your dream piece of house or home
dito sa Pilipinas kasi abot kamay ang inyong mga pangarap sa mga panahon na ito ngayon. 'Di ba? Andyan po ang Philinvestland upang matupad ang inyong mga pangarap na hulug-hulugan lamang. Yan. So, meron dito comment, may isa. Yan, napakita na natin ang lahat ng mga videos. Meron pala isang tanong dito. Ang Meridian Phase 2 po ba ay ready na for turnover from Annalisa Losainon? May units po na ready na for turnover. Yung po mga RFO, kung yun po ang ibig sabihin ni ma'am. Pero meron pa rin pong units na non-RFO. Yung for construction pa. Ayan. So, teka ha. Meron pa ba tayong tanong? Wala na silang katanungan. So, ayan, ma'am, question po. Kahit po ba yung Bernice sa New Leaf ay buhos tibay din? I think buhos tibay kasi yun yung pinakita kanina ni Miss Janet Morris, di ba? Buhos tibay na po siya, yung Bernice po sa New Leaf. Tama po. Grabe. Anong ibig sabihin ng buhos tibay compared sa traditional na housing construction? Like, ang munting bahay namin sa Batangas, Alae, ay yari sa hollow blocks. Anong pinagmamalaki ng buhos tibay na yan? Kasi ma'am, since cast in place ito, hindi tulad ng mga prefab na masabi natin na mas mahuna, mas maganda yung integrity ng pagka-construct sa kanya. So, hindi ka mag-worry. Talagang matibay ito. Kasi makita nyo yung forms kanina na pinakita ni Ma'am Janet, tama po, no? Yeah. Doon siya mismo binubuhusan sa area. May form siya, tapos doon siya binubuhusan. Hindi siya yung mga parang precast na puzzle na ginagawa. So, ma-assure nyo na maganda pa rin yung pagka-construct ng bahay. Kasi kapag buhos tibay, di ba yung hollow blocks, meron siya mga butas, may open space, Opo. di ba? Ito hindi, binubuhos Buo yan. konkreto siya. So, Buo hindi po ka basta pwedeng magpako. Di ba? Kailangan mo yung pako or yung nail na pang-concrete. Kasi hindi niya kakayanin yung wall. Wow! Buhos tibay nga. Ito pa. Next question. Qualified po ba sa Pag-ibig ang Meridian Phase 1? Yung mga gustong mag-apply ng Pag-ibig. Ano bang Pag-ibig yan? Sa puso o yung Pag-ibig sa housing? Ma'am, sa ngayon po, hindi po offered ang Meridian at New Leaf sa Pag-ibig. For ano po siya talaga, bank financing. For bank financing. Opo. Yeah. Pero makita nyo naman po, affordable naman po siya. Actually, Hindi oo. naman naglalayo. So, mas actually, mas ko-konti requirements ng banks kaysa government, like sa Pag-ibig, medyo mas marami silang requirements based on my personal experience. Kaya okay din sa bank financing. Okay. Yan. So, wala na ba kayong mga katanong? Teka ha. Yan. Wala na silang mga katanungan. Kaya, Sir Lemuel, andito pa ba para makasama natin sa ating closing message? Magpapasalamat kami sa inyo ni Sir Joey. Ayan, Sir Joey, marami pong salamat. Pwede po ba makahingi ng closing message para sa ating mga viewers na talagang kahit wala sa schedule namin ang Sabado, ay nagitla ako dahil andito pa rin ang marami. Yan, Sir Joey. Yan, can you hear me? Yes, loud and clear. Okay, so thank you to all the viewers who attended this presentation. No, like what I said earlier, maganda po sa Cavite. Narinig niyo si Ringo, no, Caviteño. Maganda po talaga ang nangyari sa Cavite, nag-boom. And I think it will continue to boom. No, there'll be new road networks that will be built. And it's the place to be right now, no? So kindly look at Cavite and invest in Cavite. Maraming salamat po. Thank you, Sir Joey. Thank you so much. Sir Lemuel, huling mensahe mo. Oy, Sir Lemuel, good news, di ba? Sir Joey, tatanungin kita, ano ang hindi mo pa napupuntahan na gustong puntahan sa ibang bansa? Naku, ang dami nakaantabay. Italy. Italy! Nako! Shoutout naman sa mga taga-Italy. Rome, yan, mga ganun.
Ay, Sir Joey, si Mr. Ringo Anakan po nasa Rome ngayon. Diyan po yan nagtrabaho ng matagal. Alam mo na, Sir Ringo. Sir Lemel, meron nang aako sa iyo pagpunta mo ng Paris. Talagang may sumagot na kanina. Welcome ka raw, sabi ni Fritz Doris Marasigan from Paris. Yan naman. Oo nga po, ma'am. Nakita ko nga po. Ma'am, see you soon. Hopefully. Sorry, pandemic pa. Pagkatapos ng pandemic po. Okay. So, maraming salamat salamat. Sige. Thank you. Closing Thank message, Samuel. You want to say something? Ay, sige po. Muli po maraming salamat sa ating kasama sa Freedom Business, Ma'am Tet, sa inyo po at sa ating buong team, Sir Ringo, Sir Maynard at sa iba pa, sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin sa PhilInvest. Maraming salamat po. Yan. Thank you so much, Sir Joey, Sir Lemuel, Thank you po. for touring us you. in Cavite tonight at the Real Estate. But, watch out! On first week of October, I think, kung nakita nyo ang Futura Homes under the Luzon West Branch, dadalhin nila tayo sa first week ng October, doon naman sa mas upper cluster. Anong cluster yun? Aspire? Aspire. Wow! Sa Aspire naman tayo dadalhin nila, di ba? So, see you in October again. And on another Aspire projects of PhilInvest, which is the Princeton and Nusa Dua in Cavite. Yan. Thank you so much. Thank you Sir po. Joey. Thank you. Okay. Thank you. Yan. Ako, maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay ngayong gabi. And now you can enjoy your weekend. Dahil Sabado ngayon, walang pasok ang mga taga-Europe. Malapit na maggabi. At ang mga taga-Middle East ay wala pa rin pasok. At kami dito sa Pilipinas ay malapit ng matulog. Kaya, laban lang mga kababayang OFW. Dito sa Freedom Business tayo ay matutupad ang mga pangarap. Save a starfish one of a time. Save natin ang ating mga kapwa OFWs. Thank you so much. Ang sigaw ko lagi para sa inyo. Laban OFW, Fritz your life! Thank you, Miss Chris Sanchez, na umantabay at nanood, nagbigay ng time para iikot tayo sa Cavite. Maraming salamat. Congratulations sa lahat ng mga investors na umantabay. So, send na and share the link sa lahat ng mga nag-invest sa ULIP at sa Pijan. Yan. At syempre pa sa mga gusto magkaroon ng dream house in Las Malagang 7,000. Naku, mga Caviteño, ang suswerte ninyo. Kahit kayo hindi taga Cavite, meron ako nabasa dito. Siya ay taga Bulacan, ngunit lumipat siya sa Cavite. Maraming salamat sa Fritz Hero na talagang taus-puso ang kanyang pagpapatoo sa Cavite kung gaano kaganda. At saludo naman talaga ako sa Cavite. That's the first city na Cavite. Parang, ano ba yun? Gilid Manila. Kung may Gilid Ayala, meron ding, ano ba yun? Gilid PhilInvest City, Gilid Ayala, yung Ayala dito na mga housing na mga high-end. Meron din tayong Gilid Cavite ng Manila. Okay? So, Angelito, Lorene, God bless you. Thank you so much. Sir Jamie, Serrano from UK. Wow. Thank you for watching. Miss Marideth Manalo from Milan, Italy. June Belmes. Huwag niyo po kasimutan, darating ng Miyerkules, dadalhin ko naman kayo sa Bacolod! Wow! Ano kayo meron sa Bacolod? Medyo tumayo-layo pa tayo. Siguro mas lalo ng ma-excite din kayo sa Bacolod. I'm not so familiar with Bacolod. That's why pupunta tayo sa Bacolod. Pero yung mga nangangailangan na malapit sa Maynila, eto na po, Cavite, with Trevo Albert. Salamat sa maraming update. Elmo Bautista from Milan, Italy. Man, ang passport natin sa Milan, Italy. Welcome, Miss Elma. Vivian Fuentes. Fritz Rose, Patradejo. Talaga ito mga regulars na natin from Dubai. Ate Rose, we miss you po.
Miss Kaylee Marie, thank you for sharing. Thank you and God bless. Si Essie, Naag, diba? Ang ambassador ng mag-asawa natin sa Milan City. Miss Tony, salamat na marami. From Milan, Chris Ronaldo Espada. Thanks, Ma'am Ted. Wow, taga Cavite din pala itong si Chris Ronaldo. Cavite. Ano ba kayo? Cavite o maraming Cavite? Ay, hindi. Caviteño pala, Caviteño. Mga taga Cavite. Joke lang kayo talaga. Okay? Rich Level Atod. From Milan. Uy, ang dami mga taga Milan. I'm so happy. Finally, nakapanood ang maraming taga Europe dahil ngayon ay Sabado. Wow! Kaya pala sumulpot itong mga taga UK, itong mga taga Milan. Dahil ngayon ay araw ng mga taga Europa. Wow! Thank you so much for watching. Tama. Nakahabol kayo kasi ngayon dyan ay mga 5 p.m. na or 4 p.m. Tama ba? Kaya pala nagtataka ako. Ang dami itong mga taga-Europe. Miss Renee Me, maraming salamat. Si Miss Gloria Caproti, Milan ulit, oh. Sir Maynard Kahayan, Portugal, from Dubai. Maraming salamat, Sir Maynard. So, galaw-galaw na mga taga-Freedom Business. Share na. Simulan na. At syempre pa shout out si Sir David nga po pala. Ay nakita ko nagtatanim. Nung umuwi dito sa bahay na sa Mirigal, another dream come true. Diba? Matapos na makapag-invest siya dito sa Manila, nasa nakatira, meron din siyang pag gusto niya ng hangin sa probinsya, umuwi ang family niya sa Meridian. Shout out! Congratulations to our rich ambassador in Dubai na siya mismo doon nag-invest sa Meridian. Yan. Ay, 2:00 ng hapon sa Italy. Ang iba po kasi pagka-Sabado ng hapon, wala nang pasok sa Italy. Kaya po sila inaandito. Yan. So, huwag niyo pong kalimutan. Galaw-galaw na. Laban-laban na. Mga ka-Freedom Business, simulan na upang makauwi ng Pasko ng may baon. Okay. Miss Cynthia Vega from Malaysia. Wow. Ang daming umiikot. Ang dami ko inikutan. Cavite, the land of the national hero. Hawak ng iyong kamay, tagumpay nila. Salamat muli ang ating partner na walang tigil ang suporta. Foreign Fund Incorporated. Diba? More than 60 years in the real estate development. At kami po mag-asawa ay talaga naman more than a decade na rin. Diba? Na partner itong ating business developer na walang iba kung hindi ang Foreign Fund Incorporated. Okay. Good night. Ang dami. Gusto ko kayong batiin lahat eh. Miss Gemma Banas. Ilan na ba? Malapit na. 60 pa itong naan dito. Babatiin ko kayo lahat. Si Cynthia. Si Revo Albert ng Qatar. Cecil Mateo. Si Architect Arvin Kides. Talaga, hindi nawawala from Dubai. Miss Bing Ota. Maraming salamat. I hope na may natutunan kayo. Diba? Ay, hindi ito na itanong. Ano po ang rule sa Meridian Commercial? Pwede po bang magpagawa sa phase 2? Miss Cynthia will ask this to Lemuel. Teka, i-screenshot natin itong tanong mo. Yan. Okay? Yan. Good night. Maraming salamat. See you again next Wednesday. At dadalhin ko naman kayo sa probinsya ng Bacolod. Bye-bye! Laban! Bye! Kahit tamis ng pinaghirapan, tagumpayan pinagsikapan. OFW ka, Pilipino ka, OFW ka.